So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa-up na naman niya pala to. At ito mga kahombre ko, kung saan mga kahombre ko, tatalakayin ho natin ang isa ho sa pinakamalupit, sinasaluduhan ng lahat at parang finally air changer sa mundo ng smog, sa mundo ng pollution sa social media mga kahombre ko. And yes, this is the rise to fame. At kasama na ho at siya ang kauna-unahang rising star sa mundo ng social media. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Si Luis Ann Nagal o mas kilala bilang Lance ay isang Filipina vlogger at content creator na nagfo-focus sa short form content. Meron siyang 282,000 followers sa IG, 1.1 million followers sa TikTok, at sa loob lamang ng isang taon at kalahati ay nakakuha siya ng tumataginting na 4.1 million followers sa Facebook. Paano? Panuurin lamang hanggang dulo. Nagsimula si Lance mga kahombre ko sa pag-upload ng kanyang unang video sa Facebook kung saan siya ay nagpakilala. This is Lance at sa araw na ito ay sisimulan natin ang yugto ng pagiging isang vlogger. At dahil dyan, iniimbitahan ko kayong lahat na mag-like and follow sa page na ito para sa mga susunod na serye ng vlogging journey natin. Salamat po sa inyong lahat sa mga nakabang at nakasuporta. God bless and keep safe! Grabe yun mga kahombre ko ha. Napaka-cute ho ng pag-i-introduce niya sa kanyang sarili sa kanyang social media platform. Tindi talaga mga kahombre ko. Pagkatapos nito, sunod-sunod na ang kanyang mga ginawang video kung saan nagbabahagi siya ng mga trivia, fun facts, awareness at maging pagiging motivational speaker din mga kahombre ko. Kapag nakuha mo yung mga gusto mo, it is God's direction. Pero kapag hindi mo nakuha yung mga gusto mo, it is God's protection. Kaya magtiwala ka lang sa mga plano ni Lord para sa'yo. Just keep moving and believe. Dahil yung buhay mo has already purpose and you are already worth saving. At dahil isang veterinary medicine student si Lance, karamihan dito ay tungkol sa mismong inaaral niya mga kahombre ko. At yun ho ay yung tungkol sa mga hayop mga kahombre ko. Paano mo malalaman kung pwede mong hawakan ang isang stray dog? This is Lance! At sa araw na to, ayon sa mga animal behavior experts at veterinary studies, takot ang isa sa pinakadahilan kung bakit nangangagat ang isang stray animal. Karamihan sa mga animal bites ay nangyayari kapag hindi tama yung pag-approach nating mga tao. Kaya narito ang ilan sa mga signs na pwedeng magsabi kung pwede mo nga ba silang lapitan o hawakan. Una, tignan mo muna kung alerto o nasa tamang pag-iisip ba sila. Kapag sobrang aggressive without reason, hirap maglakad, sobrang naglalaway, o kaya mukhang disoriented, huwag mo nang lapitan. Possible kasing injured, stress, o may sakit sila. Pangalawa, kung okay naman yung stray, okay ang mentation, observe their body language. Kapag friendly ang stray, usually sila yung mga kusang lumalapit kapag tinawag mo. Nagwawag yung buntot at relaxed ang katawan. Pero kapag aggressive, ingat ka. Huwag mo na silang lapitan o hawakan. Sila naman yung hindi lumalapit kahit natawagin mo. Stiff ang katawan, nakatayo yung buntot. Minsan, nag-growl pa. Mapapansin mo rin na tumatayo yung balahibo nila sa likod. Pero minsan, sila rin yung mga sobrang takot. May trauma sa tao pero hindi natin sila masisisi kasi saktan natin sila eh. Sa animal psychology, mas nagiging defensive sila kapag feeling nila trapped o cornered sila. Kaya, sundin mo muna yung step 2 at kapag lumapit na sila ng kusa, i-offer mo muna yung kamay mo from a safe distance. Hayaan mong amoy nila at kapag okay na, saka mo sila dahan-dahang hawakan. Kaya next time na makakita ka ng stray, huwag mo silang tatakutin at please lang, huwag mo rin silang bibiglayan. Observe muna from a distance. And remember, strays act that way kasi na-trauma sila o nasaktan sila. Hindi naman sila palagi masama. Ayun lang muna para sa araw na to at tandaan, kapag hindi ka sure, huwag mo nang hawakan. God bless! Keep safe!
tindi mga kahombre ko. Kahit ako, wala akong ka-idea sa mga bagay na ito. Pero nakakatuwa lang na, wow, ang dami mo talagang information na makukuha sa influencer na to mga kahombre ko. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero I think bata-bata pa naman ho ito si Lance. Bukod sa kapupulutan ng aral, makikita din natin ang kanyang pagiging lively, humble, charismatic at disenteng personality na sinabayan pa ng napakalinaw niyang pagpapaliwanag. Sa English ay heard, sa Tagalog ay kawan. Ay, alam mo na, para sa araw na to, ang dami nila. Goodness, cute. Wow! Alam, may mga itim, brown, and white. Pero ang usual na color ng mga baka, kulay puti. Baka din yun eh. Moo! Ay, nadedeo yung baby. Calf. Ang tawag dyan. Moo! Cute. Ang dami. Sila ay pinapastol na ngayon dahil magkagabi na. Kailangan na nila mapunta sa safe place. Okay? Alam niyo mga kahombre ko, isa lang ang taong nakita ko na sumikat ng gantong kabilis sa social media. Ayon ay si Ivana Alawi. At papaano niya ginawa yon? So, ito yung mga t-shirt. Ang paglaban namin, kilikili lang kasi mabaho yung kilikili ko. Hindi, kasi nakakasira pag yung kukusutin mo lahat. Ba't ka nanonood? Gago pala eh. O, di ba? Kaso mga kahombre ko, itong influencer na to ay very different. At dahil dito mga kahombre ko, actually sobrang bumilib ako dito sa batang to. Kasi up till today, I never believed na possible palang mapansin ka sa ganitong paraan. First time ever to mga kahombre ko sa history ng social media. At dito mga kahombre ko, nangyari ho ito. Alam nyo kung bakit? Kasi buisit na ho ang mga Pilipino sa mundo ng katoksikan sa social media. Nariyan ang mga trolls, nariyan ang mga influencers na mga kolokoy, mga kupal, kung ano-ano pinaggagawa sa internet, di ba? Mga nagpapapansin, sakitan, yan yung mga madalas na ginagawa ko dati. Yan ho, unfortunately, tulad niya ng sabi ko. Kaya ngayong 2026, mga kahombre ko, makikita ho natin no, na ayaw na ng mga tao sa toxicity. They chose a better one. Yun ay yung may matututunan ka talaga. Actually, kaya rin ako nag-shift because of this. Shift content. Kasi talagang nakita ko mga kahombre ko na iba na ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao na i-entertain ka and at the same time natututo ka. Pero dito mga kahombre ko sa kanya, ang dami ho natin pwedeng matutunan. Kasi hindi lang siya maayos magpaliwanag, kundi napakadesente ho niya. Mga kahombre ko, bilang isang babaeng sikat na sikat talaga, sobrang tindi hong disente ng tao na ito. Actually, gusto kong palakpakan to mga kahombre ko. Palakpakan ho natin si Lance mga kahombre ko. At ang kanyang pamilya at ang kanyang boyfriend din. Kasi grabe mga kahombre ko, sobrang solid talaga sa totoo lang. Pinanood ko yung iba't ibang mga videos niya. Talagang ako may natutunan din naman. Ang galing din ng editing skills na kung sino man nag-e-edit sa kanya, baka siya rin kasi lagi lang siya mag-isa eh. Basta mga kahombre ko, this person is hopefully the future of social media. Sana mga kahombre ko, and sana hindi tayo lahat manawa sa pagsuporta sa mga gantong klase ng influencer para dumami pa sila. Kasi mga kahombre ko, kaya naman umuunti ang gantong influencer kasi sa tuwing may lumalabas na ganito, hindi nyo sinusuportahan. Instead na sinusuportahan nyo yung mga toxic, yung mga laging may issue, yung laging mga magulo, di ba? Ayun mga kahombre. Pero yung mga may kapupulutan ka ng aral mga kahombre, this is 1 in a million chance. Kaya nga nakakatuwa, this is just amazing. And very thankful ako kasi finally mga kahombre ko, meron ng isang pwedeng i-follow ang mga anak ko. Lalo na isa kong anak, magsi-7 na mga kahombre ko. So, it's a good thing na finally meron rin akong mapapa-follow sa kanya na maayos talagang tao. Isa rin sa nagbibigay ng uniqueness kay Lance ay ang kanyang intro na This is Lance! 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 dahil
sa mga katangiang ito, mabilis na nakuha ni Lance ang atensyon ng mga netizen at sunod-sunod na pumatok ang kanyang mga videos. Siya ang buhay na patunay na hindi mo kailangan mag-show off na masyadong bala sa social media para lang ma-boost ang fanbase. Decent look, attires and contents pero sobrang lakas ng appeal niya at ang taas ng followers niya. Patuloy pang madadagdagan yan at very informative na din ang contents niya. Kudos sa'yo, Idol Lance. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, o Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niyan si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application at kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Alam nyo mga kahombre ko, this is incredible. Sa loob ho ng isang araw, siya ho'y nakagain ng 1 million followers. Yep. From 3 million mga kahombre ko, bang, naging 4 million followers siya agad in about 1 day. Ganun hong kalupit itong tao na to. And, man, I'm just very happy mga kahombre. Sobrang solid nito. Anyway, ang tunay po kasi na flex, hindi osus at puwet. Ang tunay na flex, magandang ngipin ng babae, mata nang umingiti, kasabay ng pagtawa at malinis na kuko at matinong kasuotan. Oh. Napakatalino nitong netizen na to. Kasi kahit ako mga kahombre ko, sa totoo lang, yan din ang tinitingnan ko sa mga babae. That is the power of personal branding. Nag-set siya ng high standards kaya hindi niya kailangan magpaka-cheap at magpakita ng osus para lang mapansin ng mga tao sa SOCMED. May kwenta kasi yung mga content niya. Ang galing talaga mga kahombre ko, sa totoo lang. Ngunit, kahit napakadesente ni Lance, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga pambabastos, malisyosong post at komento sa internet. Kaya naman komento siya sa isa sa kanyang mga naging post at sinabi ho niya na nakakalungkot no, yung tipong pinaghirapan mo yung content mula research, shoot, edit pero laging ang daming manyaki sa comment section. Hindi nakakatuwa. Alam mo, Madam Lance, no? Suggestion ko sa iyo bilang sobrang tagal ko na sa social media. Isa ito sa naging mali mo sa ngayon na nakikita ko, huwag kang papatol sa mga ganitong klase ng emosyon mo. Kasi once na nag-start ka na magbanggit ng mga ganitong bagay, matitint na negativeness, matitint ng toxicity ang iyong magandang reputation. Unfortunately, papasok ka sa mga issues. And ayaw natin yan. Ayaw namin yan, Madam Lance. Kasi kahit papano sana mag-stick ka lang 1,000,000% sa maganda mong branding. Kalimutan mo na yung mga tolongges na yan na kung ano-ano ang ipinapahiwatid sa'yo or kung ano-ano sinasabi sa'yo. Ganun talaga. This is Philippines for you. Okay? Ang daming masyadong maduduming tao na kung ano-anong iniisip, kung ano-anong sasabihin, kung ano-anong ibabato sa'yo. Pero end of the day, Miss Lance, parati mo lang tatandaan na you just set the bar super high. So, sana hindi ka bumaba sa mga taong gantong mag-isip. Instead, ituloy mo lang
ang iyong magandang mga contents. And definitely, you will be supported all the time. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Isa rin no! Sa binigyang pansin ni Lance sa kanyang murang career sa social media ay ang post ng ating kaibigan na si Brother, mga kahombre ko, kung saan ginamitan ito ng AI ang mukha nilang dalawa para magmukhang magkayakap. Alam naman ho natin, mga kahombre ko, Malaki kang kupal! alam naman natin, mga kahombre ko, na itong si Brother Diyos ko, may napaka BS ho na reputation sa social media. So, nainis siguro si Lance, mga kahombre ko, na dinikit niya yung sarili niya kay Lance. Kahit siguro AI lang, mga kahombre ko, nasusuka ho si Lance. Ang layo nila, mga kahombre ko. So, Diyos ko Lord, man, bakit mo to ginagawa sa buhay mo, brother? Hindi po nakakatuwa mga ganitong content. I support all creators, but not this kind. Ang pambabastos sa mga kababaihan ay hindi na nakakatuwa. Hindi po porket hindi po ako nagsasalita pa tungkol dito ay okay lang po ako sa mga ganito. Please do better po. Thank you. Hindi siya makikinig sa'yo, Miss Lance. Trust me, I tried. Pero wala tong pakialam. As in, now na napansin mo siya, for sure, mas mahahype pa yan to do this BS shit na ginagawa niya for years now. So I would suggest na wag mo na tong ulitin. Please lang, kasi bumababa ka talaga ng napakababa. Hayaan mo na ito para sa amin. Okay? Anyway, gayon pa man, sa kabila ng mga nangyayaring ito, nagpapasalamat pa rin si Lance. This is Lance! At sa araw na to, hindi ko po alam saan magsisimula. Sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Maraming salamat po sa suporta nyo, lalo na po noong mga panahong nagsisimula pa lang tayo. Thank you rin po sa kind and positive words, reviews, blah blah blah. Nakakataba man po ng puso ang mga good reviews sa contents natin. Sana po iwasan natin ang pagko-compare, mambash sa iba na content creators. Iba-iba po kasi ang niche natin. Mapa-lifestyle man yan, skits, pranks, sports, educational, motivational, inspirational, at marami pa pong iba. May kanya-kanya pong pagkakakilanlan ang bawat isa at pinaghirapan po nila yon. At sumusuporta rin po ako sa iba't ibang content creators natin as long as wala kaming natatapakang tao. Anyway, mga kahombre ko, ayoko na masyado magbasa kasi na nalulugaw ho ako, mga kahombre ko. Hindi talaga para sa akin to. Pero, makikita naman natin, mga kahombre ko, yung kabaitan niya. Pero, Miss Lance kasi, inevitable na makukumpara ka sa mga hubaderang, mga paseksing, mga influencer na mga babae. Kasi, first time kasi ito sa history na merong naging ganitong influencer na babaeng sumikat hindi dahil sa paghuhubad. So, take it as a positive thing. Take it as a positive approach sa'yo ng mga tao because lahat kami talaga ay nayanig sa iyong katalinuhan, kabutihan ng puso at syempre kakyutan at sobrang linis na personalidad na pinapakita mo ngayon. Kasi mga kahombre ko, grabe, isa din ho siyang napakagaling na manlalangoy, mga kahombre ko, di ba? This is just crazy kung inyong isipin na bukod sa matalino na, napakatindi pa ho niyang sportswoman, mga kahombre ko. So, crazy ho ito, mga kahombre ko. Napakatibay at sobrang ayos, mga kahombre ko. Huwag sana nating lagyan ng kamalisyosohan o kung ano man ang lahat ng ito. Ganun lang yon, mga kahombre ko. Tuloy-tuloy lang sana sila sa kanyang mga contents. Huwag sana tayo magsawang tangkilikin ang kanyang mga content kasi mga kahombre ko, marami talaga tayong matututunan sa taong to. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ni Lance ng aral sa kanyang mga content at halos lahat ng video niya ngayon ay hindi bumababa sa 200,000 reaction. So, good luck sa iyo, Lance! Oh my God, mga kahombre ko, ano ba pwede natin sabihin kay Lance? Sobrang perfect. Sobrang ganda ng pasok niya sa social media.
Lalo na ngayon na puro katoksika ng politics, government, daming trolls, daming murahan na murahan, awayan na ng awayan sa social media, daming issue between content creators, influencers. Bigla ho siyang pumasok. Oh my God, napakatindihong breath of air nito mga kahombre ko. Dagdag oxygen sa maduming mundo ng social media. Ako lang nagpapasalamat sa iyo kasi kahit papano gumaan-gaan ang mga puso, ang mga isipan namin for a while, di ba? And at the same time, napakita mo na itong ganitong klase ng ginawa mo, itong klaseng content na ginawa mo, which is very impossible, di ba? Ay pwede ring magkaroon ng traction. Pwede ring magkaroon ng million followers kapag gumawa ka ng tama. Kapag ikaw ay nagbigay ng awareness at ng lesson sa lahat ng tao. Gagawin mo lang to sa form of originality mo. Di ba? Ikaw yung original dito, so ikaw talaga yung susundan. Ang galing talaga nila sa part na yan, mga kahombre ko. Believe na believe ako. First time ever ko makakita ng ganyan sa tinagal-tagal ko na social media. Yun lang naman! One love, good fucking vibes.